Exodo Kapitulo 18. Naingatan mula sa kaguluhan. Si Jethro nga, saserdote sa Madian, biyenan ni Moises, ay nakabalita ng lahat na ginawa ng Diyos kay Moises, at sa Israel na kanyang bayan, kung paanong inilabas ng Panginoon ang Israel sa Ehipto. At ipinagsama ni Jethro, na biyenan ni Moises, si Sephora na asawa ni Moises, pagkatapos na kanyang may padala sa kanilang ama. At ang dalawa niyang anak na lalaki, na ang pangalan ng isa'y Gersom, sapagkat sinabi ni Moises, ako'y nakipamayan sa ibang bayan. At ang pangalan ng isa'y Eliezer, sapagkat kanyang sinabi, ang Diyos ng aking amay naging aking saklolo, at ako'y iniligtas sa tibak ni Faraon. At si Jethro, na biyenan ni Moises, ay dumating, nakasama ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa, kay Moises sa ilang na kanyang hinantungan sa tabi ng bundok ng Diyos. At kanyang ipinasabi kay Moises, akong iyong biyenang si Jethro ay naparito sa iyo, at ang iyong asawa, at ang kanyang dalawang anak na kasama niya. At si Moises ay lumabas na sinalubong ang kanyang biyenan, at kanyang naiyukuran at hinalikan, at sila'y nagtanong ang isa't isa ng kanilang kalagayan, at sila'y pumasok sa tolda. At isinaysay ni Moises sa kanyang biyenan ang lahat ng ginawa ng Panginoon kay Faraon at sa mga Egyptyo dahil sa Israel, ang buong hirap na kanilang naranasan sa daan, at kung paanong iniligtas ng Panginoon sila. At ikinagalak ni Jethro ang buong kabutihang ginawa ng Panginoon sa Israel, na iniligtas sila sa kamay ng mga Egyptyo. At sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon, na nagligtas sa inyo, sa kamay ng mga Egyptyo, at sa kamay ni Faraon, na siyang nagligtas sa bayan sa kamay ng mga Egyptyo. Ngayoy aking natatalastas na ang Panginoon ay lalong dakila kaysa lahat ng mga Diyos, oo, sa bagay na ipinagpalalo ng mga Egyptyo laban sa mga Hebreo. At si Jethro, na biyenan ni Moises, ay kumuha ng handog na susunugan at mga hain para sa Diyos, at si Aaron ay naparon, at ang lahat ng mga matanda sa Israel, upang kumain ng tinapay na kasalo ng biyenan ni Moises sa harap ng Diyos. At nangyari kinabukasan, na lumuklok si Moises upang hatulan ang bayan, at ang bayan ay tumayo sa palibot ni Moises mula sa umaga hanggang sa hapon. At nang makita ng biyenan ni Moises ang lahat ng kanyang ginagawa sa bayan, ay nagsabi, anong bagay itong ginagawa mo sa bayan? Bakit nauupo kang mag-isa, at ang buong bayan ay nakatayo sa palibot mo mula sa umaga hanggang sa hapon? At sinabi ni Moises sa kanyang biyenan, sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin, upang sumangguni sa Diyos. Pagka sila'y may usap ay lumapit sa akin, at aking hinahatulang isa't isa, at aking ipinakikilala sa kanila ang mga palatuntunan ng Diyos, at ang kanyang mga kautusan. At sinabi ng biyenan ni Moises sa kanya, ang bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. Tunay na ikaw ay manghihina, ikaw at ang bayang ito, na nasa iyo, sapagkat ang bagay ay totoong mabigat sa iyo, hindi mo makakayang mag-isa. Dinggin mo ngayon ang aking tinig, papayuhan kita, at sumaiyo nawa ang Diyos, ikaw ang maging tagapagakay sa bayan sa harap ng Diyos, at dalhin mo ang mga usap sa Diyos. At ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan, at ang mga kautusan, at ipakikilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran, at ang gawang kanilang nararapat gawin. Bukod dito'y hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa, gaya ng matatakotin sa Diyos, na mga taong mapagpatoto, na mga napupuot sa kasakiman, at siyang mga ilagay mo sa kanila, na magpuno sa mga lilibuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilimampuin, at magpuno sa mga sasangpuin. At pahatulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon, at mangyayari, na bawat malaking usap ay dadalhin nila sa iyo, datapwat bawat munting usap, ay sila ang maghahatulan, sa ganyan ay magiging magaan sa iyo, at magpapasan silang katulong mo. Kung gagawin mo ang bagay na ito, at iuutos sa iyong ganyan ng Diyos ay iyong ang mababata, at ang buong bayan namang ito ay uuwing payapa. Sa gayon, ay dininag ni Moises ang kanyang biyenan, at ginawang lahat yaong sinabi. At pumili si Moises ng mga lalaking bihasa sa buong Israel, at ginawa niyang pangulo sa bayan, na mga puno ng lilibuhin, mga puno ng dadaanin, mga puno ng lilimampuin, at mga puno ng sasangpuin. At kanilang hinatulan ang bayan sa buong panahon, ang mabibigat na usap ay kanilang dinadala kay Moises, datapwat bawat munting usap ay sila ang naghahatulan. At tinulutan ni Moises ang kanyang biyenan na magpaalam at siya'y umuwi sa sariling lupain.